Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong naging pahayag ng ating Vice President Sara Duterte mga kababayan na kung saan parang dismayado pa siya doon sa mga nangyaring resulta ng halalan mga kababayan. Grabe, parang parang galit siya doon sa mga followers nila Ba't di nyo kasi binoto lahat yung Duterte? Ano to parang partida, Duterte plus 2. Bakit nyo nga naman kasi hindi binoto? Yan tuloy, medyo kinakabahan-kabahan siya ngayon sa kanyang impeachment. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Doon sa mga hindi natin subscribers dyan at laging nanonood sa atin, maraming salamat sa inyo. At doon sa mga bashers natin na nanonood sa atin, maraming salamat pa rin sa inyo. Okay, so basahin muna natin yung kanya naging statement dito mga kababayan. At sabi nga po niya dito, I acknowledge mga kababayan, parang Francis Magalona. Mga kababayan, I acknowledge the result of the election and express my deep gratitude to all the supporters who stood with us throughout this journey. Wow, parang namamasyal lang. While the outcome was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering. So, parang sinasabi niya dito, hindi ito yung ine-expect ko. Hindi ito yung ine-expect natin. Akala ko ba susuportahan nyo yung Duterte? Bakit ilan lang yung pumasok? Diba, bakit lilima lang? Lilima nga lang ba? Pumasok ata. Sino ba pumasok? Si Senator Bongo, si Bato de la Rosa, Amy Marcos, si Villar, sino pa nga ba yung isa? Tapos pumasok din si Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Sabi niya dito, we will continue to hold the government accountable. Parang sisingilin niya pa rin yung gobyerno, mga babayan. Talagang hindi siya titigil. Kailangan mapabagsak niya yung gobyerno ni PBBM. We will continue to hold the government accountable. Talagang merong paghihiganti to. Advocate for the issues that matter and work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. Opposition ba? Alam nyo mga kababayan, ang totoong opposition talaga dito, kung titignan natin, hindi naman sila. Ang totoong opposition dito, alam nyo kung sino? Yan sila Hontiveros, si Kiko Pangilinan niya at saka si Bam Aquino. Yan ang mga totoong opposition. Sila, hindi naman talaga sila opposition. Bumaliktad lang sila. Kasi, kung titignan natin, hindi ganyan yung hindi ganyan yung attitude ng mga opposition. Iba yung diskarte kasi nila Meron silang ibang ipinaglalaban, Hindi yung gobyerno, hindi yung Pilipinas, hindi yung pamahalaan, hindi ang taong bayan. Ang pinaglalaban nila, yung sarili nila. Honestly, kung titignan natin, iba yung pinaglalaban ng opposition sa ipinaglalaban nila. Tama, correct me if I'm wrong. Sabihin ninyong mali ako. Diba? Sino ba yung nasa dahig? Mga babayan. Diba? Dating Pangulong Duterte. Diba? Sino yung ipapa-impeach? Diba? Si BP Sara Duterte. Sino ngayon yung kanilang ipinaglalaban? Di ba kung titignan natin, ito according lang to sa parang analysis ko lang. Iyon lang naman yung aking opinion. Ang sinasabi natin dito na sa tingin ko, ang pinaglalaban nila dito is yung sarili nila, hindi yung sambayan ng Pilipino. Kinakailangan lang nila ng tulong ninyo na makaboto ng mga senador na makakatulong sa kanila lalong-lalo na sa impeachment complaint laban sa kanya.
Yun lang naman yung nakikita ko rito, no? Sabi nga dito sa mga comment section, sorry but not sorry. Filipinos are waking up slowly but surely, mga kababayan, no? At marami rin talagang ayaw iboto yung mga nasa Duterte. Ikaw ba naman, boboto mo Philip Salvador? Oh. Si Kubuloy? Iboboto ninyo? Kung titignan ninyo maigi mga kababayan, pinilit lang yung kanilang lineup. Wala talagang strong lineup itong mga to. No, itong linya nila, itong lineup nila Duterte, mga babayan nila BP Sara. Walang diyan, walang matibay na lineup talaga diyan. No, kung wala pa nga si Villar diyan at saka si Senator Amy Marcos, ilan lang ang papasok sa kanila? Diba? Ilan lang ang papasok sa kanila kasi kung 5 yung pumasok sa alyansa, 5 yung sa kanila, no? Yung dalawa, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Actually, binoto ko yung dalawang yan eh. Binoto ko yung dalawang yan. Para may lang tayo. Para balanse lang. No, para balanse lang. Kasi, tingnan na natin. Diba? Si Risa Hontiveros. Diba? Wala namang mag-isa lang halos si Risa Hontiveros sa original na opposition dyan eh. Masaklap. Mag-isa na nga lang siya, ang dami niya pang kalaban. Diba? Ito yung isang post mga tol. Okay, so ito, dito sa DCRH News, no? Ano sabi niya dito? Sa kabila ng pagkadismaya, mga tol, ito, sabi rito. Sa kabila ng pagkadismaya, tinanggap at kinilala ni Vice President Sara Duterte ang naging resulta ng halalan. No, tinanggap at kinilala pero dismayado siya. Iba kasi yung ine-expect nila na mangyayari. 'Di ba? Kailangan kasi nila maraming makaupo sa Senado para medyo may laban siya sa kanyang sa kanyang laban sa impeachment complaint laban po sa kanya. Bagaman hindi pinalad ang karamihan sa kanyang hanay, tiniyak ni Duterte na handa siyang pamunuan ng isang matatag na oposisyon. Hindi, ulitin natin mga kababayan, hindi po siya ang oposisyon na tunay na oposisyon. Hindi po. No? Pinangalanan lang nila yung grupo nila na oposisyon, pero kung titignan natin maigi, hindi po sila oposisyon. Bakit? Hindi naman mamamayang Pilipino ang pinaglalaban nila eh. Diba? Di magandang proyekto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginagawa nila? Sinisiraan nila. No? Nasa mamamayang Pilipino ba yung kanilang focus? Hindi. Diba? Ang focus nila, yung pansariling intention nila. No? Kailangan nilang maisalba yung sarili nila laban sa impeachment complaint. No? Kaya kailangan nilang makarami ng pwesto, mga babayan, sa Senado. Diba? Yun yung nakikita ko dyan. Kailangan marami silang maiupo sa Senado para marami silang kakampi sa impeachment. Sabi dito, dismayado sa resulta ng halalan, nangakong pamumunuan ng isang may prinsipyong oposisyon. So parang sinasabi niya dito na sila Bam Aquino at Kiko Pangilinan, mga walang prinsipyo, parang gano'n. Ito, magbasa tayo ng mga komento dito, mga tol. Ito, magbasa tayo ng mga komento dito, mga tol. Ito, sabi dito, basa. Ayan, basa. Hindi ikaw ang tunay na opposition. Lenny, Risa, Bam, Kiko, Chel, Laila, at possibly Vico Soto ang mga tunay na opposition sa 2028. Huwag niyo munang isama si Mayor Vico Soto dyan. Diba? Huwag niyo munang isali si Mayor Vico Soto. May sariling may sariling pag-iisip yan. At saka napakagaling yan. Huwag natin na sirain sa politiko yan. Diba? Focus niyan sa politika. Okay? Eto, oppose nga ba kay BBM? Silent lang ang pinklawan ngayon kung saan sila aanib o mananatiling neutral. Well, sa tingin ko, neutral sila dito. No, sa mga nangyayari na to. Kasi, kung titignan natin mga kababayan, no, wala naman silang dapat kampiyan kung opposition sila. Diba? Siguro, mas maganda nilang gawin, suportahan kung ano yung proyekto ng ating gobyerno. Gumawa sila ng batas, hindi para mamulitika sila. No? Kaya nga sila inupo dyan Diba? Kaya natin sila binoto sa Senado para gumawa sila ng batas para sa mga mamamayang Pilipino. Hindi natin sila inupo dyan
No, para maghigante. No, hindi. Hindi natin sila ibinoto para bawian yung mga nakaupo ngayon. Ganyang kalusaw po mag-isip yung mga tulonggis ng mga DDS na iba. Well, honestly, hindi ko nilalahat. Maraming matatalino na mga DDS, mga babae, nakakapag-isip na maayos yan. No, pwera lang doon sa iba talaga na mga tulonggis talaga. Diba? Malinaw naman na parang iba yung intention dito netong si VP Sara sa kanyang mga plano, no? Kaya gusto nga niya makapasok lahat. Alam nga naman pati si Kibuloy maiboto yan. Tanga na lang talaga, no? May mga bumoto lang, no, diyan kay Kibuloy, pero ewan ko pasensya na. Sorry sa word na nasabi ko. Alam niyo naman na hindi mananalo yan si Kibuloy. No, alam ninyong walang magagawang batas yan si Kibuloy. No, ang tanging kailangan lang niya ay maisalba yung kanyang sarili, kaya yan nanalo. 'Di ba? Pagdating sa Senado, na lang siya, tawag dito, magpoproklama na lang siya ng mga kailangan niyang gawin, ganon. Ha? Si Philip Salvador, anong gagawin yan? Hindi pa ba kayo nadala sa mga artista, mga kababayan? Diba kay Robin Padilla? No, hindi pa ba kayo nadala dyan kay Senator Robin Padilla? Diba? Matuto na tayo ni isang batas, wala nga atang naipasa yun. Nagkakalat pa sa Senado. Tapos boboto kayo, Philip Salvador, no, tsaka Kibuloy. Mabuti pa si Heidi, no, si Heidi sana ang naipasok natin. Kaya lang hindi pumasok si Heidi Mendoza, mga kababayan no. Well, so yan, anong masasabi ninyo dyan mga tol, mga babayan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan. No? Medyo kabado 20 dito. No, ito nga si VP Sara Duterte sa nangyari sa eleksyon, kaya medyo dismayado siya. No, pero ganun pa man, mga babayan, dapat hindi niya sinabing dismayado siya. Di ba? Nakakahiya naman yung mga bumoto sa kanila. Hiyang-hiya naman sila sa inyo. No, parang sila pa yung may utang na loob sa inyo. Diba? Okay, tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.